Mga kasama, naisip mo ba kung ilang taon pa ang gusto mong idagdag sa buhay mo? Hindi lang basta taon, kundi mga taon na malakas pa ang katawan, malinaw ang pag-iisip, at masaya sa piling ng pamilya. Maraming sikreto ang kalikasan para rito, at isa sa pinakamadali, abot kaya, at masarap ay ang tamang pagpili ng prutas na kakainin mo araw-araw. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 6 na prutas na dapat isama sa pang-araw-araw na pagkain ng mga senior citizens para manatiling masigla at malayo sa sakit. Bawat prutas ay may kanya-kanyang lakas, mula sa pagpapalakas ng puso, pagpapanatiling malakas ang buto, hanggang sa pagbibigay ng mas malinaw na memorya. Kung naniniwala ka na bawat araw ay mahalaga, manatili ka hanggang dulo. At sa komento sa ibaba, isulat mo, kalusugan habang buhay para malaman kung kasama ka sa ating layunin. Ngayon, simulan na natin. Unang prutas, atis. Kung lumaki ka sa probinsya, malamang ay may alaala ka ng pag-akyat sa bakuran para pumitas ng hinog na atis. Ang prutas na ito, na may malabatok na balat at matamis na laman, ay parang kayamanan na bihira lang makita sa syudad. Sa maraming Pilipino, ang atis ay tanda ng kabataan, mga araw na walang inintindi kundi maglaro, kumain at tumawa kasama ang pamilya. Pero para sa ating mga senior citizens, ang atis ay higit pa sa matamis na alaala. Ito ay isang powerhouse ng nutrisyon na makakatulong para manatiling malakas ang katawan at protektado laban sa sakit. Una, ang atis ay mayaman sa vitamin C. Ito ang pangunahing panangga ng katawan laban sa impeksyon at nagpapalakas ng immune system. Para sa mga may edad, mahalaga ito dahil habang tumatanda, humihina ang natural na resistensya natin. Isang maliit na piraso ng atis bawat araw ay parang dagdag na kalasag laban sa sipon, ubo, at iba pang karaniwang karamdaman. Ikalawa, mayaman din ang atis sa dietary fiber. Alam nating lahat na isa sa karaniwang problema ng mga senior ay ang hirap sa pagdumi. Ang fiber mula sa atis ay tumutulong para maging regular ang paggalaw ng bituka, kaya iwas kabag, iwas paninigas ng tiyan, at mas komportableng pakiramdam araw-araw. Hindi lang iyan. May taglay din itong magnesium at potassium na napakahalaga para sa kalusugan ng puso at wastong presyon ng dugo. Para sa mga nakatatanda na may alta presyon o history ng stroke, ang regular na pagkain na atis ay maaring makatulong sa mas maayos na sirkulasyon at mas ligtas na kalagayan ng puso. Sa isang baryo sa Quezon, nakilala ko si Aling Corazon, isang 74 taong gulang na masigla pa rin hanggang ngayon. Araw-araw daw, tuwing panahon ng ani, kumakain siya ng kalahating atis sa umaga. Sabi niya, ito ang paborito niyang prutas dahil bukod sa natural na tamis, parang binibigyan siya nito ng dagdag na enerhiya para maglakad sa palengke o mag-alaga ng kanyang maliit na hardin. Hindi man siya gumagamit ng mamahaling vitamins, ramdam niya na ang simpleng prutas na ito ay sapat na para suportahan ang kanyang kalusugan. Ang atis ay may antioxidants din na lumalaban sa free radicals. Sa simpleng salita, pinapabagal nito ang proseso ng pagtanda ng cell sa katawan. Ibig sabihin, mas sariwa ang pakiramdam, mas maganda ang kutis, at mas aktibo ang katawan kahit umabot na sa edad na 70 o higit pa. Pero may paalala rin. Kung may diabetes ka, kumain lang ng atis sa tamang dami. Dahil kahit natural ang tamis nito, may sugar content pa rin na kailangang bantayan. Sa kultura nating Pilipino, madalas nating ipinapasa ang mga simpleng gawi sa susunod na henerasyon. Kung gusto mong maging inspirasyon sa iyong mga apo, ipakita mo na kahit sa edad na ito, kaya mong maging malusog at masigla sa tulong ng mga prutas gaya ng atis. Hindi kailangan magastos, hindi kailangan komplikado. Basta alam mo kung ano ang tama para sa katawan mo. Kaya makasama, kung makakita ka ng sariwang atis sa palengke o sa kapitbahay, subukan mong gawing bahagi ng iyong almusal o merienda. Isang maliit na prutas, malaking ambag sa kalusugan. At higit sa lahat, isang matamis na paalala na ang kalikasan ay laging may handog para sa ating mahabang buhay.
Ikalawang prutas, Chico. Kung may prutas na parang yakap ng kalikasan sa bawat kagat, ito ay walang iba kundi ang Chico. Mula sa kulay nitong kayumanggi hanggang sa malambot na laman, para itong simpleng regalo na puno ng sustansya. Sa maraming Pilipino, lalo na sa mga lumaki sa probinsya, ang Chico ay ala-ala ng hapon sa bakuran, pagkatapos maglaro sa init ng araw, upo sa lilim ng puno at maghihintay na mahulog ang hinog na bunga. Pero para sa ating mga senior citizens, higit pa sa nostalgia ang hatid ng Chico. Ito ay isa sa mga prutas na kayang magbigay ng tuloy-tuloy na enerhiya, proteksyon sa katawan, at kalmadong pakiramdam na mahalaga sa mas mahabang buhay. Una, mataas ang Chico sa dietary fiber. Para sa mga nakatatanda, ang regular na paggalaw ng bituka ay isa sa pinakamahalagang senyales na maayos na kalusugan. Isang piraso ng Chico ay nakakatulong para maiwasan ang constipation, kabag at mabigat na tiyan. Mas magaan ang pakiramdam, mas maganda ang gana sa pagkain, at mas magaan ang kilos sa araw-araw. Ikalawa, ang Chico ay may natural na sucrose at fructose, mga natural na askal na nagbibigay ng enerhiya nang hindi biglaan ang pagtaas ng blood sugar kung kakainin sa tamang dami. Para sa mga senior na madaling mapagod, isang hiwa ng Chico sa umaga ay sapat para makapagsimula ng masigla sa maghapon. Hindi lang iyan. Mayaman din ito sa vitamin A na mahalaga para sa malinaw na paningin at sa kalusugan ng balat. Sa pagtanda, karaniwan ng pangangalumata o panlalabo ng mata. Ang vitamin A sa Chico ay tumutulong na panatilihing malinaw ang mata at protektado laban sa macular degeneration. May taglay din itong vitamin C na panlaban sa sipon, ubo at iba pang impeksyon. Sa panahon ngayon na mabilis kumalat ang sakit, mahalaga na bawat kain natin ay may kasamang dagdag proteksyon. Sa Barangay San Felipe sa Batangas, nakilala ko si Mang Rogelio, 68 taong gulang. Araw-araw daw pagkatapos maglakad sa umaga, nagbabalik siya sa bahay para sa meriendang Chico na gawa ni Aling Perla. Hinihiwa lang ito at sinasabayan ng kape. Sabi niya, simula nang gawing parte ng diet niya ang Chico, mas bihira na siyang sipunin at mas magaan ang pakiramdam niya tuwing taglamig. May kakaibang mineral din ang Chico, potassium. Tumutulong ito sa pagpapababa ng presyon ng dugo at sa pag-iwas sa pamumulikat ng binti, isang karaniwang reklamo ng mga senior. Para sa mga may alta presyon, ito ay isang natural na tulong sa cardiovascular health. At may bonus pa, ang tannin sa Chico ay may anti-inflammatory properties. Kung minsan ay sumasakit ang kaskasyon o may arthritis flare-up, ang regular na pagkain ng Chico ay maaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga at pananakit. Pero gaya ng ibang matatamis na prutas, may paalala rin. Kung may diabetes ka, kumain lamang ng katamtaman at iwasan ang pagsabay nito sa ibang high-sugar foods. Sa ating kultura, ang Chico ay hindi lang basta pagkain. Isa itong simbolo ng simpleng pamumuhay at pagmamahal ng kalikasan. Sa bawat kagat nito, parang bumabalik ang katahimikan at kabutihang dulot ng mga panahon walang iniisip na problema. Kaya mga kasama, kung makakakita ka ng sariwang Chico sa palengke o sa kapitbahay na may puno, huwag palampasin. Isama mo ito sa iyong pang-araw-araw, sa umaga bilang pampagana o sa hapon bilang pamparelax habang nagkakape. Isang maliit na prutas, malaking ambag sa kalusugan at kaligayahan. At isang patunay na ang kalikasan ay may simpleng sagot sa mas masigla at mas mahabang buhay. Ikatlong prutas, duhat. Kung lumaki ka sa Pilipinas, malamang ay natikman mo na ang makislap na kulay ubeng prutas na ito, ang duhat. Sa bawat kagat, may halong tamis at asim na parang nagigising ang diwa. Sa probinsya, karaniwan itong makikita sa gilid ng kalsada, ibinebenta sa maliit na supot na may asin o asukal. Pero para sa mga senior citizens, ang duhat ay higit pa sa simpleng merienda ng kabataan. Ito ay tunay na prutas para sa kalusugan. Una, kilala ang duhat sa pagiging diabetic-friendly fruit. May taglay itong natural compounds na tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar.
Kaya para sa mga nakatatanda na may diabetes o pre-diabetes, mainam itong gawing parte ng diet sa tamang dami. Ang anthocyanins na nagbibigay ng kulay sa duhat ay may malakas na antioxidant effect, panlaban sa free radicals na nagdudulot ng maagang pagtanda at iba't ibang sakit. Ikalawa, ang duhat ay mayaman sa vitamin C. Isang tasa ng duhat ay sapat na para makatulong sa pagpapalakas ng immune system. Lalo na sa panahon ng tag-ulan, proteksyon ito laban sa sipon, ubo, at iba pang impeksyon na madalas umatake sa mga may edad. Mayaman din ito sa iron, mahalaga para maiwasan ang anemia. Alam natin na maraming senior ang madaling mapagod, hingalin o mahilo dahil sa mababang hemoglobin. Ang regular na pagkain ng duhat ay nakakatulong para mapanatili ang malusog na daloy ng dugo at sapat na oxygen sa katawan. Sa isang barangay sa Laguna, nakilala ko si Aling Minda, 72 taong gulang. Tuwing panahon ng duhat, nag-aabang siya sa suki niyang naglalako sa kariton. Sinasabayan niya ito ng kuwento tungkol sa kanyang kabataan, kung paano siya at ang kanyang mga kaibigan ay umaakyat sa puno para manghuli ng duhat at magtawanan habang naglalaro ng taguan. Ngayon, ginagawa niya pa rin itong merienda, pero mas maingat. Hinuhugasan ng mabuti at nilalagyan lang ng kaunting asin. Bukod sa vitamins at minerals, ang duhat ay may tannins na nakakatulong sa pagpapahinga ng tiyan at pag-ayos ng panunaw. Kung minsan ay sumasakit ang tiyan o may banayad na pagtatay, ang pagkain ng kaunting duhat ay maaring makatulong sa ginhawa. Pero may paalala, kung mababa ang blood pressure mo, iwasan ang sobrang dami ng duhat dahil maaari nitong pababain palalo ang presyon. Sa kulturang Pilipino, ang duhat ay hindi lang pagkain kundi alaala. Ito ay prutas ng bakasyon sa baryo, ng simpleng kasiyahan sa ilalim ng araw at ng koneksyon sa kalikasan. Ngayon na mas nakatatanda na tayo, maaari pa rin nating balik-balikan ang sarap at benepisyo nito, hindi lang sa panlasa kundi sa ating kalusugan. Kaya mga kasama, kapag dumating ang panahon ng duhat, subukan mong gawing parte ng iyong pang-araw-araw na pagkain. Isang simpleng prutas, pero may dalang lakas at proteksyon para manatiling masigla at aktibo sa bawat yugto ng buhay. Ika-4 na prutas, santol. Kung may prutas na kayang pagsamahin ng asim, tamis at kakaibang texture, walang tatalo sa santol. Sa probinsya, karaniwan itong makikita sa bakuran, nakasabit ang mga bunga na tila ng akit sa init ng tag-araw. Sa bawat kagat, naroon ang alaala ng kabataan, magbabarkada, nakaupo sa lilim, naghahati-hati sa isang bungkos ng santol habang nagtatawanan. Pero para sa ating mga senior citizens, ang santol ay higit pa sa panandaliang sarap. Ito ay may dalang benepisyo na mahalaga para sa kalusugan at mahabang buhay. Una, ang santol ay mayaman sa dietary fiber. Tumutulong ito para maging regular ang pagdumi at maiwasan ang kabag o kabigatan ng tiyan. Para sa mga may edad, ang maayos na panunaw ay susi sa mas magaan na pakiramdam at mas magandang nutrient absorption. Ikalawa, mataas ang vitamin C content nito. Isang mabisang panangga laban sa sipon, ubo at iba pang impeksyon. Sa panahon ng tagulan, ang simpleng pagkain ng santol ay parang dagdag kalasag para manatiling masigla. Mayaman din ito sa calcium at phosphorus na mahalaga para sa kalusugan ng buto at ngipin. Lalo na para sa mga senior na gusto pang maglakad, mag-ehersisyo, o makipaglaro sa mga apo nang walang iindang pananakit ng kasukasuan. Sa isang bayan sa Laguna, nakilala ko si Aling Feliza, 70 taong gulang. Tuwing panahon ng santol, ginagawa niya itong paboritong sausawan. Inihiwa, nilalagyan ng asin, asukal, at kaunting sili. Sabi niya, ito raw ang sikreto niya sa pagiging masigla kahit lampas 70 na. Dahil para sa kanya, mas masarap ang buhay kapag may kaunting asim at tamis. Bukod sa nutrisyon, ang santol ay may antioxidants din na tumutulong sa pagpigil ng maagang pagtanda ng cells at pagprotekta sa puso. At bago tayo magpatuloy,
Kung sa tingin mo ay may natututunan ka na sa ating talakayan, baka gusto mong i-share ang video na ito sa isang kaibigan o kamag-anak na senior. Baka ito na ang simula ng mas malusog na pamumuhay para sa kanila. At habang nandito ka na rin, mag-subscribe ka na sa Gintong Lambing para sa mas marami pang payong pangkalusugan na hatid araw-araw. Balik tayo sa santol. May natural na anti-inflammatory properties ito na nakakatulong sa mga may arthritis o madalas makaranas ng pananakit ng katawan. Pero may paalala rin, kung acidic ang tiyan mo o may ulcer, kumain lang ng santol sa katamtamang dami at huwag sa walang laman ng sikmura. Sa kulturang Pilipino, ang santol ay simbolo ng pagbabahagi. Kadalasan itong kinakain ng magkakasama, hati-hati sa bawat piraso habang may kasamang kuwento at tawanan. Kaya't bukod sa nutrisyon, may dalang saya at samahan ng prutas na ito. Kaya mga kasama, kapag nakita niyo sa palengke o sa kapitbahay ang puno ng santol na puno ng bunga, subukan niyo itong gawing parte ng inyong araw. Isang simpleng prutas pero may hatid na lakas, kalusugan at alaala na magpapasaya sa puso at katawan. Ika-5 prutas. Kahel. Kung may prutas na kayang magpabango ng buong paligid sa unang hiwa pa lang, iyon ay ang kahel. Ang malaki nitong bunga, makapal na balat at matkad na kulay rosas o dilaw na laman ay agad na nagbibigay ng pakiramdam na sariwa at malinis ang hangin. Sa Pilipinas, madalas itong inihahain tuwing espesyal na okasyon o bilang pasalubong mula sa kamag-anak na galing sa probinsya. Pero para sa mga senior citizens, ang kahel ay higit pa sa pampalamig ng bibig. Ito ay isang mahalagang bahagi ng diet para sa puso, immune system at kalusugan ng balat. Una, ang kahel ay napakayaman sa vitamin C. Isang piraso lang ay halos natutugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng katawan sa bitamina na ito. Para sa mga may edad, mahalaga ang vitamin C para palakasin ang resistensya, maiwasan ang impeksyon, at tulungan ang katawan na magpagaling ng mas mabilis. Ikalawa, may taglay itong potassium na nakakatulong sa pag-regulate ng presyon ng dugo. Para sa mga may alta presyon, ang pagkain ng kahel sa tamang dami ay maaring magbigay ng natural na suporta sa cardiovascular health. Mayaman din ito sa antioxidants gaya ng lycopene at beta-carotene na lumalaban sa free radicals at pinapabagal ang pagtanda ng cells. Sa madaling salita, tumutulong ito para mapanatiling mas sariwa ang pakiramdam, mas malinaw ang pag-iisip, at mas maganda ang kutis kahit may edad na. Sa Davao, nakilala ko si Mang Ernesto, 66 taong gulang, nakilala sa kanilang barangay bilang hardinero ng kahel. May maliit siyang orchard at araw-araw ay kumakain ng kalahating kahel tuwing umaga. Sabi niya, bukod sa pampalakas ng katawan, ramdam niyang mas magaan ang pakiramdam niya at mas bihira siyang kapusin sa hininga mula nang gawing bahagi ng agahan ng prutas na ito. Ang kahel ay may natural na enzymes na tumutulong sa mas maayos na panunaw. Kaya mainam itong inin pagkatapos ng mabigat na pagkain para hindi mabinbin ang tiyan. Bukod dito, nakakatulong din ito sa weight management dahil mababa ang calories pero mataas ang fiber na nagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan. Pero may mahalagang paalala. Kung umiinom ka ng ilang uri ng gamot gaya ng statins para sa cholesterol, dapat magtanong muna sa doktor bago regular na kumain ng kahel. May sangkap kasi ito na maaaring makaapekto sa metabolismo ng ilang gamot. Sa ating kultura, ang kahel ay may simbolo rin ng kasaganahan at kalusugan. Madalas itong inihahanda tuwing bagong taon bilang paniniwala sa suwerte at magandang kalusugan sa susunod na taon. Ngunit lampas sa pamahiin, tunay itong nagbibigay ng benepisyo sa katawan na hindi dapat palampasin. Kaya mga kasama, kung may pagkakataon kayong makabili ng sariwa at matamis na kahel, gawing parte ito ng inyong almusal o merienda. Isang prutas na hindi lang nakakapagpasaya sa panlasa, kundi nagbibigay din ng lakas at proteksyon sa katawan para sa mas mahaba at mas masiglang pamumuhay. Ika-6 na prutas, mabolo.
Kung may prutas na tunay na kakaiba sa anyo at amoy, iyon ay ang mabolo. May balahibong kulay kalawang sa balat at malambot na laman na kulay krema o mapusyaw na pula. Para sa ilan, medyo matapang ang amoy nito, ngunit para sa mga sanay, ito ay tanda ng isang espesyal at bihirang masilayan na prutas sa merkado. Sa probinsya, lalo na sa mga lumang bakuran, karaniwan itong tinatanim bilang puno ng pamana. At sa bawat ani, pinaghahatian ito ng pamilya at kapitbahay bilang simbolo ng pagbabahagi at samahan. Para sa mga senior citizens, ang mabolo ay isang underrated na kayamanan ng kalikasan. Una, napakayaman nito sa dietary fiber. Isang maliit na piraso lang ay nakakatulong na agad sa regular na pagdumi at sa pag-iwas sa kabag at paninigas ng tiyan. Para sa mga may edad, malaking bagay ang maayos na panunaw upang mas magaan at komportable ang pakiramdam buong araw. Ikalawa, taglay nito ang mataas na vitamin A content. Mahalaga ito para sa malinaw na paningin at sa kalusugan ng balat. Sa pagtanda, karaniwan ang paglala ng panlalabo ng mata at pagkatuyo ng balat. Kaya malaking tulong ang vitamin A para mapanatiling malinaw ang paningin at moisturized ang balat. Mayaman din ang mabolo sa calcium at phosphorus, dalawang mineral na kailangan para sa matibay na buto at ngipin. Para sa mga senior na gusto pang maglakad ng malayo o mag-ehersisyo, mahalaga ang matibay na buto upang maiwasan ang pagkabali o pananakit. Sa bayan ng Lukban sa Quezon, nakilala ko si Aling Norma, 71 taong gulang. Sabi niya, noong bata pa siya, inaabangan nila ang unang pagbagsak ng hinog na mabolo mula sa puno sa bakuran. Ngayon, kahit may edad na, ipinagpapatuloy niya ang tradisyon. Kumakain siya ng mabolo bilang merienda tuwing hapon. Naniniwala siya na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling maliksi at masigla ang kanyang katawan. Bukod sa vitamins at minerals, may taglay din itong antioxidants na tumutulong sa pagpigil ng oxidative stress, isa sa mga pangunahing dahilan ng mabilis na pagtanda ng cells sa katawan. Pero may paalala rin, dahil may natural na balahibo ang balat ng mabolo, siguraduhin hugasan at palatan ito na maayos bago kainin para maiwasan ang iritasyon sa bibig o lalamunan. Sa ating kultura, ang mabolo ay hindi kasing tanyag ng mangga o saging. Ngunit para sa mga nakakaalam ng tunay nitong halaga, ito ay simbolo ng tahimik, ngunit matibay na kalusugan. Isang prutas na hindi naghahabol ng pansin, pero may kakayahang magbigay ng matagal na lakas at sigla. Kaya mga kasama, kung minsan ay makakita kayo ng mabolo sa palengke o sa bakuran ng kapitbahay, huwag palampasin. Baka ito na ang simpleng dagdag sa pagkain na makakatulong para manatiling malusog at masaya ang inyong pagtanda. Bonus prutas, bignay, Antidesma buneus. Kung naghahanap ka ng kakaibang prutas na bihirang matagpuan pero punong-puno ng benepisyo, kilalanin mo ang bignay. Maliit na kulay pula hanggang lilang prutas na karaniwang nakikita sa mga liblib na baryo, lalo na sa Luzon at Mindanao. Sa unang tingin, para lang itong kumpol ng maliliit na ubas pero ang lasa nito ay kakaiba. May halong asim, tamis at banayad na kapaitan kapag hinog na. Sa kultura ng Pilipino, ang bignay ay ginagamit hindi lang bilang pagkain, kundi bilang sangkap sa paggawa ng jam, suka at maging alak. Pero para sa mga senior citizens, ito ay isang natural na kayamanan para sa kalusugan. Una, napakayaman nito sa antioxidants, lalo na sa anthocyanins. Ito ang parehong sangkap na makikita sa mga berries na kilalang pampabagal ng pagtanda ng cells at panlaban sa free radicals. Sa simpleng salita, tumutulong ang bignay na panatilihing malusog ang puso, utak at balat habang tayo'y tumatanda. Ikalawa, mayaman ito sa vitamin C at E. Ang vitamin C ay nagpapalakas ng immune system, habang ang vitamin E ay tumutulong sa pagpapaganda ng balat at proteksyon laban sa pamumula o iritasyon. Para sa mga senior, malaking bagay ito para manatiling protektado laban sa sakit at mapanatili ang magandang kondisyon ng balat. May taglay din itong potassium na nakakatulong sa regulasyon ng presyon ng dugo,
at calcium para sa matibay na buto at ngipin. Sa Nueva Ecija, nakilala ko si Mang Celso, 69 taong gulang. Noong kabataan niya, umaakyat siya sa puno ng bignay tuwing hapon. Bitbit ang maliit na basket para sa kanyang lola. Ngayon kahit may edad na, binabalikan niya ang prutas na ito sa tuwing may ani sa kanilang lugar. Ginagawa niya itong tsaa o hinahalo sa oatmeal bilang almusal. Sabi niya, sa bawat tasa ng bignay tea, parang bumabalik ang lakas ko noong kabataan. Isa pang kakaibang benepisyo ng bignay ay ang kakayahan nitong makatulong sa liver health. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang prutas na ito ay may natural na sangkap na tumutulong sa paglilinis at pagpapanumbalik ng sigla ng atay. Para sa mga senior na madalas uminom ng gamot, malaking tulong ang pagkakaroon ng malusog na atay para sa mas maayos na pangkalahatang kalusugan. Pero may paalala? Dahil may asim ang bignay, kung ikaw ay may hyperacidity o ulcer, kumain lamang nito sa tamang dami at huwag sa walang laman ng sikmura. Sa kabuuan, ang bignay ay isang prutas na tahimik, pero makapangyarihan. Hindi man kasing tanyag na mangga o saging, pero may taglay itong lakas at proteksyon na mahalaga para sa mga senior citizens na nais manatiling masigla at malusog. Kaya mga kasama, kung sakaling makita kayo ng sariwang bignay sa palengke o maimbitahan sa anihan sa probinsya, subukan ninyo ito. Isang prutas na magdadagdag ng kulay, sarap at kalusugan sa inyong pang-araw-araw na pagkain. Mga kasama, ngayong natapos na natin ang listahan ng 6 pangunahing prutas at ang ating bonus na bignay, malinaw na maraming biyaya ang kalikasan para sa ating kalusugan at mahabang buhay. Mula sa atis na nagbibigay linaw sa paningin at sigla sa katawan, sa chiko na nagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya at ginhawa sa panunaw, sa duhat na tumutulong mag-regulate ng blood sugar at nagpapalakas ng dugo, sa santol na sagana sa vitamin C at may kwento ng samahan, sa kahel na nagpapalakas ng puso at nagpapaganda ng balat, sa mabulo na tahimik ngunit makapangyarihang pampalakas ng buto at kutis, at sa ating bonus na bignay na puno ng antioxidants at tulong para sa atay. Lahat ng ito ay may kanya-kanyang hatid na proteksyon, lakas at ligaya para sa ating mga senior citizens. Hindi mo kailangang gumastos ng malaki o maghanap ng mamahaling produkto. Madalas, nasa paligid lang natin ang solusyon, sa bakuran, sa palengke, o sa kapitbahay na handang mag-alok ng bunga. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa haba ng buhay, kundi sa kalidad nito. Mas masarap mabuhay ng malakas, masigla, at nakangiti, kasama ang pamilya at mga mahal sa buhay. Kaya simulan mo na sa susunod na pamamalengke. Pumili ng kahit isa o dalawang prutas mula sa ating listahan at gawing bahagi ng iyong araw-araw. Maliit man na hakbang, malaki ang balik para sa iyong kalusugan. At bago tayo magtapos, kung nagustuhan mo ang video na ito at may natutunan ka, mag-subscribe ka na sa Gintong Lambing, i-click ang bell para updated ka sa susunod na mga payong pangkalusugan. Ibahagi mo rin ito sa iyong mga kaibigan at pamilya, para sabay-sabay tayong maging mas malusog. At sa komento sa ibaba, isulat mo, kalusugan habang buhay, para alam naming kasama ka sa ating misyon. Maraming salamat mga kasama, hanggang sa susunod, mag-ingat at manatiling malakas.